3 nights sa Boracay kasama ang aming bulilit. Let's go! First time nga naming magbakasyon as a family. Nagbook kami ng ticket via Sevpac, May yun, Labor Day sale, and then July 1 itong trip namin. 11 o'clock AM ang aming flight at tumating kami dito ng hapon na. Pagdating namin, naglakad-lakad lang kami. And for our dinner, kumain kami sa Nona's Restaurant, malapit sa Station X. Mga foods dito are healthy. Meron silang brown rice naman, 3 klase yung in-order namin. Umabot kami ng 1.5 I think. Kinabukasan, after namin mag-breakfast, tumambay na kami sa harap ng resort namin. Yung pinag-stayan nga namin is Bamboo Resort dito sa Station 3 dahil gusto namin is yung laid back lang, makakapahinga ka lang, at mawala yung stress mo. So ito nga, buti na lang nakahanap tayo ng shade ng puno kung saan makakapagtampisaw tayo dahil hindi sa akin pwede ang sunlight dahil nga po may lupus ako. Ito nga, naglalaro kami ng yung bata. Yung hotel na pinag-stayan namin, hindi ko na nga pala siya na-video kasi nating special naman about it. But it cost us 6,000 I think for the 3 nights. And okay naman siya with free breakfast. Yung lunch na nga ay kumain naman kami dito sa Binook namin sa Kuluk, sa Station X experience. So ito yung meron kang food na worth 1K ata ito, and then pwede kayong mag-swimming doon sa pool nila. O diba, kahit hindi kami dito nag-book ng aming hotel, nakapag-swimming kami dito at parang dito na din kami nakastay. Ang ganda dito, ang ganda ng background, ang ganda ng ambience, very social talaga dito. Meron pa kaming libreng bath towel. Ang ganda nga talaga ng picture dito. Kinabukasan naman, nag-book kami ng land tour. Sa Facebook lang ito. Hindi talaga kami magla-land tour kasi nga gusto namin makapahinga lang. Pero I insist sa aking husband na since nandito naman na kami, why not i-try naman natin mag-land tour. Hindi naman masyado nakakapagod yun. Unlike island hopping. So itong first stop nga natin is yung mangrove. Nagbayad nga pala kami dito ng 1.8 lang for the land tour na almost 4 hours. Second stop naman namin is itong may malaking cave na sa labas lang naman pwede mag-picture. Dito naman kami nagkayak sa may Puka Beach. Nagbayad kami dito ng 200 pesos kasama na yung kayak with family. Then last stop namin is yung sa may Sand Castle. Di na kami tumuloy sa iba pang destination dahil pagod na ang daddy natin sa pagkakarga sa bata. Sa hapon naman, tumambay-tambay lang kami dito dahil ito na ang aming last day dito sa Boracay. And still refreshing pa din. Dito kami sa may Station 2. Yan, tanaw-tanaw lang kami. And actually, papalapit sa Station 1, mas dumadaming tao. Enjoy lang namin yung moment na magkakasama kami. Super grateful kay Lord dahil kahit na hindi ganun man kabongga itong bakasyon namin, kahit na hindi ganun kamamahalin yung aming tinuluyan, but at least nakarating kami at nakatapak kami sa Boracay Sand Beach. And sa age na ito ni Sebi Diael, na siya ay 3 years old pa lamang, at this time is naranasan niya itong mga bagay na ito. After namin kumain, bumalik kami dito at nagtambay-tambay ulit upang magtingin-tingin naman ng mga souvenirs. Yan. So, sa ganitong time na yan na madilim na, dito sa may side ng beach, maraming lamok actually. Pero doon sa may mga hotel naman, maliwanag doon and maraming tao. So, dito kami mas trip namin tong sa may malapit sa. At ito naman makikita nyo naman yung husband ko dito na talaga namang napakadaming dala. Nabukasan naman, maaga kaming sinundo ng Binook namin sa Kuluk worth 1,600 na transfer to the airport. Kasi 7:30 yung flight namin, napakaaga. So if mag-DIY kami, baka wala na kaming aabutan.